Sa iba pang mga balita, aprobado na ni Pangulong BBM ang pagbuo ng Cabinet Cluster for Education. Ayon sa Presidente, mas makabubuti ang nationwide system approach para sa episyenteng pagtugon sa mga krisis sa ating education sector. Pakinggan natin ang report ni Rose Babiera. Inaprobahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbuo ng Cabinet Cluster for Education na tututok sa pagtugon sa mga krisis sa edukasyon at pag-iimplementa ng reforma sa sektor. Nakipagpulong ang Pangulo kasamang iba't ibang ahensya ng edukasyon upang talakayin ang proposal ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2 kung saan nakapaloob ang sinasabing paglikha ng Cabinet Cluster na magbubuklod sa lahat ng ahensya kaugnay ng sektor ng edukasyon. Sinabi ng Pangulo na sa halip na multi-agency ang approach sa educational crisis ay dapat magkaroon ng nationwide system na siyang haharap para tugunan ang mga ito. Batay sa rekomendasyon ng EDCOM-2, ilan sa mga ahensya na kabilang sa Cabinet Cluster ay ang Department of Education, Department of Labor and Employment, Department of Budget and Management, Commission on Higher Education, Technical Education and Skills Development Authority, Early Childhood Care and Development Council at iba pang kaugnay na ahensya. Layunin ng cluster na makabuo ng national strategy sa paglutas ng mga issue at pagpapalakas ng pagtuturo at lakas paggawa mula sa early childhood hanggang sa technical vocational education. Iminungkahi ng EDCOM-2 na ang cluster na ito ay dapat pamunuan ng kasalukuyang miyembro ng gabinete na nasa hanay ng edukasyon o ng presidential advisor na may ranggong secretary. Nagpasalamat naman si DepEd Secretary Sani Angara sa mabilis na aksyon ng Pangulo sa pagtugon sa mga problemang ani ay matagal nang kinakaharap ng sektor. Ayon sa kalihim, ipinag-utos na rin ng Pangulo na i-fast-track ang mga aksyon ng ahensya upang mabilis itong masolusyonan. Batay sa tala ng EDCOM-2, ilan sa mga problema na patuloy pa rin kinakaharap ng sektor ay ang kakulangan ng specialized training program sa mataas na edukasyon para sa mga child development workers at teachers, ang patuloy na paglaganap ng bullying at ang epektibong implementasyon ng Senior High School Technical Vocational Livelihood Track. Ayon naman kay Angara, nakatanggap na ang ahensya ng direktiba mula sa Presidente na isaayos ang SHS curriculum na kasalukuyan na tinatrabaho ng DepEd. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.